It's another blessed day and it's another wonderful day. I have a good news to you everyone. While we are walking this morning, I'm just walking here around the compound of the building. As you can see, this is the swimming pool, the buildings, and it was so nice here. It is so nice. I'm so blessed because finally Eric got okay. I've been telling him to go to the hospital because I was so worried, but he don't want to go to the hospital. And finally, for 4 days of being his asthma attack, he finally okay now. I was very worried during his attack because this is my first time seeing him struggling breathing, and I don't know what I'm gonna do. Like some of you guys na may message kayo to make a steam ko siya, and I did, and that's all I did every day. Like every 2 hours sinestem ko siya, mga inday, and I'm glad because it worked mga inday. Nag-work yung pastim ko sa kanya. Even though I say that it's working, I want him to bring in the hospital pa rin, mga inday, but he don't want to be in the hospital. Yan mga inday, ito yung lugar namin dito saan kami nakatira sa Cebu. This is the compound. We've been living here in Cebu. So as you can see in my video, mga inday, nasa sala lang ako nakatulog. Nasa sala lang ako natulog. Kasi may nagsasabi na tabihan ko daw siya. If in case mahirapan siyang huminga, makakatulong daw ako sa kanya. I offer myself, mga inday, na tabihan ko siya para madali ko siyang makita kung ano man yung dinadamdam niya, mga inday. But suddenly, ayaw niyang tumabi ako sa kanya. Siguro iniisip niya na hindi siya comfortable or hindi ako maging comfortable kapag tumabi ako sa kanya, na ganon yung lagay niya. Kasi may plema siya, mga inday. He is coughing. So, siguro piniprevent lang siguro niya na hindi ako mahawa sa ubo niya at saka sa plema niya. Kahapon, mga inday, na-feel ko na may plema na rin ako kasi unti-unting kumakati yung lalamunan ko. So ang ginawa ko agad is nag-steam agad ako, and thank God naman, thankfully, kasi hindi tumuloy yung magiging plema ko. Si Eric, nagpapahinga lang muna si Eric, mga inday. Sabi niya sa akin kanina before ako umalis na kapag maging okay daw siya until 6:30, mag-walking daw siya, mga inday. So ako dito lang ako sa compound. Sabi ko sa kanya na kung if you want to go walking, don't walk in the road, just walk around here in the complex. Kasi sa road kasi, mga inday, is more dust and it's not good for his asthma, but he don't believe it. So ang dami-dami kong sinasabi sa kanya, mga inday, na bawal itong gawin, don't do this. But he's not believing in it. So hindi niya ako pinapaniwalaan, mga inday. Sabi ko sa niya, okay, you know your body. I just want trying to prevent something that cause to trigger your asthma. Pero mabuti na talaga yung mga inday, kasi mabuti na yung kalagayan ni Eric. Hindi na siya ina-atake ng asthma niya na nahihirapan talaga siyang huminga, mga inday. Ngayon okay na siya. Yung ubo na lang niya, yung plema na lang niya na inuubo-ubo niya. Yan, prone on fire talaga siya dito, mga inday, kasi yung mga building niya, tapos yung compound niya is safety talaga siya, mga inday. Kaya mas maraming mga foreigner dito na tumira. Kaya si Eric, hindi niya gusto na humanap ako ng ibang lugar or ibang bahay or ibang apartment kung saan ako gustong tumira nung makalis ba. Kasi medyo dito talaga, mga inday, medyo kamahalan talaga yung mga unit dito. Pero ayaw niyang bitawan kasi safe daw siya dito. Ayan. Buwan-buwan, mga inday, para akong nasa-stress sa mga bayarin dito, yung sa tubig, kuryente. Okay lang yung sa kuryente at saka sa tubig, mga inday, kasi minimum lang yung tubig namin, mga inday. Pero yung renta talaga dyan at saka yung monthly due dito, mga inday, ang laki. Kaya every month, mga inday, para akong nasa-stress na magbabayad sa mga bills dito. Tapos ano din, kung everyday may occasion kayo, pwede rin kayong mag-day use ng swimming pool, tsaka day use ng unit nila.
Yan, maraming available na unit talaga dito mga Inday. Yung mga gwardiya, mga babae ito, mga gwardiya dito mga Inday. Halos lahat ng gwardiya dito is amigo na ni Eric. Napakita ko lang po sa inyo lahat yung compound dito. At least nag-walking naman tayo para naman magbago tayong aura sa vlog natin. Kasi palagi lang ako nakakulong sa kwarto ko mag-vlog. Good morning! Alam nyo ba mga Inday, yung nagkasakit si Eric, yung umatake yung asthma niya, kahit na inhaler mga Inday, ayaw, ang tigas-tigas ng ulo. Sabi daw niya, ayaw daw niya nun, hindi daw niya kailangan nun. Kaya gusto ko mag-order online mga Inday, kasi nasa online yung inhaler, yung I mean yung nebulizer pala mga Inday. Ayaw niya talagang bilhin. Sabi niya sa akin kahapon, bibili daw siya ng para sa buhok ko daw doon sa online. Sabi ko, I don't need that, same as you don't need a nebulizer. So ayun mga Inday, na natulala siya, hindi siya napasagot sa aking mga sinabi mga Inday. Kasi sabi ko sa kanya, yung nebulizer kahit na okay ka na ngayon, hindi natin alam kasi nagre-research talaga ako mga Inday sa asthma na yan. Yung asthma, anytime, kahit na madaling araw, tulog ka, aatake yan. So, paano kapag umatake yan, tapos wala tayong medisina, wala tayong nebulizer, wala tayong magagamit? Anong magagawin ko? Ang hirap sa sitwasyon kaya mga Inday no, na nagmamalasakit ka lang. Pero yung tao na pinamalasakitan mo is sabi, okay lang daw. Kaya kahapon mga Inday, medyo malapit kami mag-away. Kung hindi pa siguro ako tumahimik kahapon mga Inday, is medyo nagka-misunderstanding naman kami kahapon. Kasi pilit ko talaga sa kanya na bilhin yung nebulizer. Tapos pinipilit ko rin siya mga Inday na pumunta sa hospital para ma-nebulize siya kung ayaw niyang bumili ng nebulizer. Pero ayun mga Inday, napakatigas ng ulo niya. Sinabihan ko lang siya na sige, ikaw naman yung ano sa sarili mo. Pero nag-alala talaga ako mga Inday. Medyo nag-alala nga ako yung sinasabi nila na baka daw ako daw yung sasihin ng pamilya nila. Kapag umuwi kasi si Eric sa Amerika mga Inday, mas lalo ako mag-alala. Kasi wala na siyang kasama doon sa kanilang bahay sa Amerika mga Inday. Nag-iisa na lang si Eric doon sa kanila sa Amerika. So kapag uuwi ng Amerika na ganyan yung sitwasyon niya doon, naatakihin yan sa asthma, mas lalo akong hindi mga Inday, hindi ako mapakali. Yun. Kaya gusto ko naman sana siyang bumalik ng Amerika, kaso lang sa Eric nag-extend ng ticket dito sa Philippines mga Inday. Nag-extend sa Eric ng 3 months na ticket dito sa Pilipinas. Gusto ko nga siyang umuwi na muna sa Amerika kasi si Eric talaga dito mga Inday is hindi niya okay lang, sabi niya wala daw siyang problema sa mga food, pero nakikita ko sa resulta ng katawan niya mga Inday, kahit na more on exercise siya, nagsislim talaga sa Eric dito mga Inday, kasi yung mga pagkain is iba talaga sa Amerika. Kaya nung nasa probinsya pa kami mga Inday, na malapit ng mag-July, kasi July 19 yung pauwi niya sa Amerika, medyo masaya ako at medyo malungkot kasi uuwi na siya. Pero para naman din sa kapakanan niya mga Inday, is pipilitin ko na lang na umuwi na muna siya at saka magpagaling sa sarili niya. Kasi dito kahit na anong pilit kong gawin mga Inday, okay lang naman siya, pero yung resulta talaga is nagsislim talaga siya mga Inday. Ayun. So nag-extend siya ng 3 months. Nag-advise yung doktor na para madali daw yung mawala yung asthma attack niya mga Inday is magbabad yung katawan niya sa dagat. Pero yung sinabi ko sa kanya mga Inday na ilibre ko na sana siya kasi yung nagkasakit ako noon, yung nagpunta kami sa hotel namin mga Inday ba, kailangan ka na mababad yung katawan mo sa beach or sa dagat mga Inday. So ayun, ayaw man niya talagang pumunta ng dagat ayaw niya talagang pumunta ng magdagat kami mga Inday, kasi siguro natatakot siya na mabasa yung mata niya, yung mukha niya, kasi kahit nga dyan sa swimming pool mga Inday, hindi yan naliligo kahit na yung katawan lang ibababad. Hello Inday, hello mga Briat. Eric is here. We're walking together, me and my baby. I'm glad that he is okay. Are you okay now? Okay, hon. Thanks to you, my baby nursed me back to health. She went and got my inhaler. She's the doctor. I'm not totally your doctor. You're not listening to me.
I'm listening some, huh? Some. May mga inday, nag-walking siya mga inday. I'm going to get the badminton and the frisbee. Ayun mga Briat, we're just done playing. Yes, played badminton and frisbee for a long time, sweating. So we're going to sit down in the pool now and relax. Yes, relax.